At karanasan. Ayan, so start na po tayo mga kapatid. I'm Mentor Techi Shervo. Ayan, tubong abra po tayo. So kaway-kaway dito mga mes kung sino pong Ilocana o Ilocano po dito. So meron po bang Ilocano dito? Paki-type naman po dito sa chat box kung meron po tang Ilocano. Yan. So wala po ata, puro atang ayan. Oh, Mentor Jenna, Ilocano ba? Hindi. Ayan, wala po atang Ilocano dito. So, ako lang pong Ilocana pala dito. Ayan, so, I'm happy po ayan, half Ilocana mes. Madami. Ayan, so, I'm from Abra po. So, naimbag nga rabi po naimbag nga rabi kanyayo amin kakabsat. Naimbag nga malem tay amin kakabsat ita Italy. Ayan, so, start ko na po. So, ito, isa na po tayong, married. Married na po tayo. So, isa po tayong wife at mother of one. So, meron po tayong isang anak kasi isa-isa lang daw kasi mahirap ang kalaban. Alam niyo naman mga kapatid kung OFW tayo tapos ang hirap magkaroon ng maraming anak kasi lalong-lalo na tayo kasi ibang lahi yung asawa po natin. So, gusto lang talaga isa-isa. So, mahirap daw mag-alaga. Ayan, so, kaya isa lang talaga. So, meron po tayong isang anak na lalaki. Ayan, so 17 years na po tayong as a caregiver dito sa Canada at yung 17 years na po natin yan, makaka-relate po talaga dito yung mga OFW na katulad ko. So, ang naiipon lang po talaga natin dyan is mga resibo. Kasi syempre, kahit may family na tayo dito, sige pa rin yung support natin sa family natin sa Pilipinas. Ayan, so member po tayo last May 2022. So, more than 1 year na po natin ginagawa itong negosyo. Ayan, so kaka-emerald lang po natin last October, thanks God. So, ayan ang aking background. So, ayan, start na po tayo. So, para hindi po tayo masyadong ma-waste yung oras po ninyo. Ayan, so grabe 1 year pa lang daw I am Emerald. Ayan, so what I do before I join I am. So, ito nga po tayo. So, ito po yung ginagawa po natin. Nag-aalaga po tayo ng dalawang makukulit na dalawang girls. So, sa tagal na po natin na doon sa work natin. So, baby pa lang po itong panganay nung nag-start po ako sa kanila. So, ngayon meron na siyang kapatid. So, at ganito ang ginagawa ko po. So, kahit weekend po, nasa atin yung mga bata. Kasi nasanay na po sila sa atin. Kaya kahit weekend, nandito po sila sa bahay. So, ito po yung natin, ginagawa po natin before I am. So, ayan, banding-banding lang sa kanila. Wala silang kasawaan sa akin. Kaya, kung saan-saan po sila na napupunta yun. So, kung saan ako, doon din sila. So, ayan, so nang dahil nagnenegosyo na po tayo, wala na po tayong oras masyado sa weekend sa kanila. So, dahil syempre kailangan natin ng oras para sa negosyo natin. So, bihira na lang silang nagpupunta ng weekend. So, ayan. So, my deepest why is my family. So, dahil po tayo nag-join dito sa negosyo na to, dahil sa ating deepest why, yung aking family talaga sa Pilipinas, yung parents ko kasi kahit nga 17 years po tayo talaga dito sa Canada, hindi natin lahat maibigay sa kanila yung gusto nila or yung deserve nila sa buhay. At syempre, tumatanda na rin sila, so kailangan na nating humabol para sa kanila. So, ayan, so sila po talaga yung deepest why ko at aking anak kasi
gusto ko siya talagang mabigyan ng more oras pa na sa pagbabanding namin, sa more oras na matutukan ko siya kasi siyempre sa more on work, work, work talaga tayo. So, less yung oras ko sa kanila talaga, sa kanya. So, kaya gusto ko talagang mabigyan ng more oras pa para sa anak ko. Ayan, so siyempre at the same time healthy, pa rin po sila yon. So, how do I know I am? So, nakilala ko po ang I am, inintroduce po sa akin ni Mentor Madi Aquino. So, siya po ang aking angel mentor. Siguro kilalang-kilala niyo na po si Mentor Madi. Yun, napakabait na angel mentor. Ayan. So, I'm so grateful talaga na siya yung aking angel mentor ko at pinakilala sa akin yung itong ganitong negosyo which is una, meron ba dito mga kapatid na nega noong na-introduce sa atin nito nung nag-i-start pa po tayo. Paki-type mo naman po kung sino yung nega noon na katulad ko. Ayan, so ako rin po, isa po akong nega sa ganitong negosyo kasi siyempre parang close-minded po tayo sa when it comes to networking. So, ah, dahil nga lang po sa products kasi yung mama ko is diabetic. So, ginusto ko pong mag-avail sana ng silver lang na package para sa mama ko kasi nga diabetic po siya. So, dahil si mama ko din, siya yung nakapag-try ng product. So, gusto niyang ituloy-tuloy. So, kaya ako nag-join dito sa I Am Worldwide. Tapos kumuha ng gold package nung una. Pero sa join ng training, so na ano po natin, nagustuhan po natin yung negosyo, kaya yan. So nag-jade na po tayo. Ayan, so ito po yung unlimited trainings nung nag-join po tayo. Dahil gold pa po tayo diyan noon. Sa kaka-attend ko po ng trainings, dito po na aanuhan talaga yung benefits ng Jade package. So, ito po yung kaya po tayo nag-Jade ng package at dahil po sa kaka-trainings, dito talaga ako nai-inspire, namomotivate lalo at pag hindi na ako pag na-miss ko po ng isang training parang kulang yung day ko kahit alam naman po natin na busy tayo sa trabaho, na may alaga po tayo, pero talagang 'pag na-miss mo na yung training, iba na pala 'pag na-addict ka na sa training. Parang iba na yung feeling, hindi na kumpleto yung araw natin 'pag nami-miss na natin yung mga training. So, ang ganda lang dito sa ating ginagawa kasi meron nagbo-boost sa atin na trainings kung nangpapahinaan po tayo. So, ayun dahil po, nung nag-i-start po ako, marami akong naranasan na rejection. Kasi parang wala pang naniniwala sa akin dito sa dito sa amin, dito sa o lahat ng naprepresentahan ko or na-introduce ko ng products, wala pa silang ano, parang puro rejection yung nararanasan ko nung nag-restart ako. So, parang nandun na yung napanghihinaan na ako na parang gusto ko ng i-give up na parang iniisip ko na parang hindi ito para sa akin. Kasi bakit hindi ako makapagbenta, ano puro rejection nung nararanasan ko. So parang negative na rin ako. So nung na-invite si Mentor Kat dito sa aming team day sa Team EA kay Mentor Rachel. So ah nag-share si Mentor Catherine Ponsalan dun sa Team EA. So,
eksakto naman na parang gusto ko ng, hindi pumasok. Pero alam mo yun mga kapatid kung nasanay ka talaga na sa trainings na kahit sinasabi ng utak natin na ayaw na natin, pero yung puso natin, nandun pa yung parang gusto mo pang pumasok. So, pumasok po ako dun sa team EA, team day namin sa team EA na si Mentor Kat nga yung speaker. So, nung napakinggan ko yung sharing niya sa team, doon ako talaga na-inspire po sa kanya. Doon talaga ako na mas lalo kong, mas lalong na-motivate ako. Tapos doon ako naka-relate sa kanyang, sharing na kasi meron din po siyang isang anak, OFW din po siya dati. So, parang, doon ako naka-relate sa sharing niya talaga na ay kung nakaya ni Mentor Kat sana sa yung experience na yun, bakit, hindi ko rin ba kaya. So, yun yung ano kung kaya niya, kaya ko rin. Yun yung ano, yung inano ko na sa isip ko noon na tapos doon na nag-start na si Mentor Kat na talaga yung nagiging idolo ko na dito sa pagnenegosyo natin. So, siya na yung talagang pinaghuhugutan ko na ng lakas, si Mentor Kat. Kasi alam niyo yun mga kapatid, kung meron kayong iniidolo, iba rin yung paghataw natin. Iba din yung nai-inspire tayo lagi na gawin yung negosyo natin. Ayan, so napaka-importante na alam ko meron lahat tayo dito meron tayong iniidolo na mentor. So, keep on inspiring lang mga mens para, para para sa ating paggo-grow at para sa ating, para magtagumpay po tayo dito sa ating ginagawa. Ayan, so next, sana nandiyan pa kayo kapit lang mga mesa kasi mag-start pa lang tayo, ayan. So, pero anuhin ko na lang, bilis-bilisan ko na lang mga mens para hindi ko talaga ma-waste yung oras niyo po, ayan. So, yon continue pa rin ang trainings po natin. So, hanggang ano na yung nag-hit po tayo ng Sapphire. So, ito na yung mga recognitions na continuous naman yung recognition natin sa awa ng Diyos sa international at saka sa Team X, EA, Team Fearless, Team Wolves. Ayan, pero hindi ko lang kasi talagang sinama na lahat. So, consistent naman yung ano po natin, yung recognition po natin. So, thanks God. So, ayan, so nagiging top mover din po tayo sa ating, mother, team. So, ayan. So, at nung August, Team International, nakasali na naman po tayo August, and nung October po, hindi ko na naisama dito. Ayan, so ito yung first na ano ka dahil elites na po tayo. So, first natin event sa Toronto na mag-isa po pa lang po tayong pumunta sa Toronto kasi ako pa lang yung elite noon dito sa ano. So, parang ako yung representative ng Team Wolves doon sa elite sa Toronto. So, ako yung pumunta na mag-isa po doon, mga mes, na nakisabay na lang po ako sa ibang team ni Mentor Dave Saligomba doon sa Montreal. So, nakisabay ako sa kanila kasi ako pa lang na mag-isa noon. So, ito yung ano, first time po natin ma-meet si BPI ka na grabe, napaka-humble, napaka-bait na Vice President na kahit first time natin ma-meet, parang ang gaan-gaan yung feeling, hindi ka talaga maano. Ayan, si Mentor Pitts, ayan, first time po natin ma-meet sila. So, ayan, sabi dito ni BPI ka na kayong lahat na nandito, sabi niya, na kung ikaw or kung kayo ay mag-isa pa lang ngayon, sa susunod na meet and greet po na natin, kasama niyo na yung mga
mga leaders niyo na or kasama-kasama niyo na yung mga, partner niyo na nandito na 'pag sa susunod na meet and greet po natin dito sa Toronto at, sa next time na pagme-meet and greet po natin dapat sabi niya dito, kailangan na diamond na kayong lahat dito. Kayong lahat na nandito dapat diamond na kayo, sabi ni BPI ka dito. Kaya kaya tayo na-pressure diyan na yun yan yung una na parang napaka-imposible naman yun. So, from, yung parang, sa kaka-sa mo pa lang tapos na makarinig ka ng gano'n. So, parang pressure na po sa akin noon. Tapos parang sabi ko sa sarili ko, parang imposible naman yun. So, wala palang, imposible talaga. Ayan, so, ayan umuwi po tayo ng Pilipinas noong, June. So, yun yung first po nating, uwi na habang nandito na tayo sa negosyo na ginagawa po natin. So, dahil, meron na po tayong na-income dito sa ating, ginagawa, so naglabas po tayo ng pera doon sa na-income po natin dito sa ano. So, hindi naman masyadong kalakihan compare sa mga iba kasi ito yung first na check ko po na ano, yung, 200 plus, 284 something. So, hindi naman pa po siya kalakihan pero as a OFW na puro out lahat po yung ating, nakikita dito sa ating, ginagawa dito sa yung sa pagwo-work po natin, sa full-time work po natin. So, iba yung feeling na yung i-spend na natin na pera is nanggaling na sa extra income na natin, hindi na natin ginalaw yung pera natin dito sa ating full-time work. So, iba talaga yung feeling mga miss na yung yung napaghirapan mo dito sa negosyo, yun na lang yung extra income mo dito sa negosyo, yun na lang yung ipapang-ano natin sa pagbabakasyon natin sa Pilipinas. So, ayan at, ang ganda lang talaga mga miss, ito yung pinapang-attract ni Mentor Kat sa amin noon kasi nga minute namin si Mentor Kat nung naglabas siya ng Louis Vuitton na bag, na kinuha niya yung bag niya sa sa company. So, sabi niya dito, "Sige, magpa-picture kayo sa mga itong bag ko na 'to kasi pang-attract niyo yun, hindi niyo alam na mangyayari at mangyayari yan." Tapos, nahiya akong magpa-picture dito mga mens kasi parang feeling ko, hindi naman ito sa akin kasi mahiyain tayo mahiyain tayo masyado mga kapatid, talagang high S po tayo. Pero yung pagpo-post nila na na magpa-picture kayo, yun nagpi-picture tayo at ipinost po natin itong, para law of attraction sabi niya. So, pinost po natin itong, Louis Vuitton na hinawak-hawak natin diyaan ni Mentor Kat. So, kaya ang ano talaga totoo pala yun mga mes, yung law of attraction. Kaya anuhin niyo lang, magpa-picture pa lang kayo ngayon, kung nakiki-picture pa lang kayo ngayon, mangyayari at mangyayari yun mga mens one day. So, magtiwala lang talaga tayo na ano, magpa-picture lang kahit ano man yan, sige lang. Huwag tayong magsawang magpapapa-picture kasi ngayon pa lang yan, mangyayari at mangyayari yan one day. Ayan, so nagpa-picture nga po tayo diyan. So, asan na yung next? Oops. Ayan, so dahil, idol po natin si Mentor Kat, yan, iba yung ngiti po natin diyan kasi parang first time ko talagang ma-meet si Mentor Kat diyan. So, naki-picture talaga ako kay Mentor Kat kasi siyempre iba na yung iniidolo mo na talaga na makakasama mo na mahawakan mo na. So, parang ang sarap talaga yung ano ko na sa "Mes, pa-picture," yung gano'n niya, yung ngiti ko na talaga iba na kasi nandiyan na yung iniidolo mo na maano mo na, mahahawakan mo na. So, nakiki-picture tayo diyan tapos, nakaka-bonding rin kasi ang bait lang talaga ni Mentor, Kat, sobra. Kaya
nakaka-bonding din po natin siya. So ayan, so next at, 'yan first time din po nating ma-meet si Mentor Arian diyaan nung na pumunta siya talaga sa office nung umuwi po tayo para ma-meet po tayo. So ayan, naakala ko sa Zoom lang ang sungit-sungit. Pero hindi pala, sobrang bait pala. Yung alam mo yun mga mes, yung takot ka sa Zoom na kahit mag-open cam ka lang na takot ka na. So, pero ano pala, sobrang bait pala nila sa personal. Iba rin pala 'pag sa personal na. So, ayan. So, 'yan si Mentor Dave kasi naki-picture din po tayo sa kanila. Nasabi nila maki-picture kayo sa mga top mentors, pagpahawa sa mga kung anong meron sila ngayon. So, 'yun. So, nakiki-picture tayo 'yan, si Mentor Kat, si Mentor Chris na first time ko din makasama, si Mentor Jadeline na ang babait din ng mga mentor na 'to. Si Mentor Madi ang aking angel mentor, si Mentor Rem. Ayan, so sobrang babait ang mga mentors na 'pag nakasama mo na sila ayan, ito po yung ano, yung tina-try ni Mother Wolves ang kanyang, Porsche na takot pa akong i-try yan kasi baka ma ma ma-scratch or maano, pero talagang inantay tayo ni mentor diyan kasi siyempre, 'pag bagong ano ka, busy ka rin kasi maraming transaksyon din yung trinansact ko diyan mga sa office kaya nagabihan na tayo diyan, inantay talaga tayo ni mentor diyan na para mai-try lang yung sasakyan ni Mother Wolves na grabe kilig na kilig ako diyan na ano, parang grabe iba yung feeling pala 'pag yung supercar first time ko kasing ano, kahit nandito tayo sa abroad na ano, pero hindi tayo nakakahawak ng supercar na talaga. So, parang first time ko talagang maano na, "Ay grabe, iba pala yung kinikilig ka na sa ano, ay Diyos ko ba sana one day magkakaroon din ako nito." Yun yung parang naano ko na ang ganda, ang sarap ng feeling na ma-try mo yung supercar na parang napaka-imposible din naman pero who knows one day magkakaroon din tayo diyan. So ayan, so ayan nung ano tayo ng tseke, ayan. So tapos nung nilabas po natin yung cheque, inano natin yung tseke sa pera na, ito na sabi ko, "Ay grabe ang dami kong pera." Yung which is hindi pa naman marami, pero kinikilig na ako diyan na kasi parang oo, meron naman tayong kinikita talaga na ano, kasi siyempre nagwo-work naman tayo, pero iba yung kinita mo na sa pinaghirapan mo na talaga doon dito sa I Am Worldwide na parang iba na yung tuwa natin diyan na, "Ay grabe ang sarap ng ano, eh, di how much more 'pag dumami pa." So doon ako na mas lalo na-motivate na gawin talaga itong negosyo na mas lalo ko pang hatawin talaga itong, negosyo natin kasi yan pa lang na which is, sa pag-i-start maliit pa lang yan, pero as a nag-i-start diyaan parang ang laki-laki na. So, sabi ko sa isip ko, ano kung ito na yung ano, yung alam ko na makapagbago sa sitwasyon natin ngayon. Alam ko na makakapagbigay ng time and financial freedom one day. So, bakit hindi ko pa hahatawin pa lalo? So, doon ako talaga na-motivate mga mens na gawin talaga itong, negosyo na talagang, seseryosohin na talaga. Ayan, so no 'yan na-meet natin naki-multiply, ano tayo 'yan sa Elite Executive Awards na first time nating mag-ano in our life na attend ng Elite Awards na ganyan, yung parang awards na talaga na aakyat ka talaga sa stage. Yun, first time po natin na kukunin yung bato natin na blue diyaan at, ito nga po sabi ni Mentor Chris dito, hawakan niyo itong 1,000,000 circle ko para
"Mahawaan ko kayo," sabi niya, "pero magpi-picture lang kayo," sabi niya sa amin dito kasi nga under Team Prestige po kami. So, sabi niya, "So, magpa-picture at i-post ulit," sabi niya, "so para law of attraction." So, yun nga po nagpa-picture po tayo dahil yes mentor naman po tayo. So, nagpi-picture po tayo diyaan. So, ayan at, ito lang talaga ang talagang na-attract talaga ako lalo doon dito sa red na bato, na hawak-hawak ni Mentor Chris na nung pag-akyat ko ng stage na na nalampasan ko yung mga bato-bato kasi pag-akyat mo ng stage, madadaanan mo yung mga bato na blue, red, emerald and yung mga diamond. So, pero doon ako na-attract sa red kasi favorite color ko yung red kaya hindi ko kasi naisama dito yung talagang pinipicturan ko yung tagal ko doon sa nagpi-picture-picture doon sa red na bato kasi ang gandang tignan. Ewan ko kung bakit doon talaga ako na-attract sa red na bato. Which is ang dami namang bato pero doon talaga ako sa red na bato na-attract. Kaya pinicture-picturan ko yung red na bato na ang daming batong red. Tapos, ay grabe, one day magkakaroon ako nito sabi ko. Pero ayun, ina-attract ko sa cellphone ko na nilalagay ko lang sa ano ko. Tapos ayun, nagpi-picture ako kay Mentor, Chris sa bato niya. Ay, hindi ko pa pala iyan na ayan, 'yan nagpi-picture ako kay, na, "Mens, pahiram yung bato mo, pa-picture." Sabi ko yun. Tapos yung hawak-hawak ko, "Oh, sige hawakan mo din yung 1,000,000 para ano na, i-ano mo na, pang-attract mo na." Sabi niya. Kaya yun, hinawakan ko rin yan. Yun pala ano na talaga, yung alam mo yun 'pag ina-attract mo, naa-attract mo talaga mga mens, yung maniwala ka lang talaga na na one day, mapapasa'yo 'yan. One day makakamit mo 'yan. Ayan, so yun nag-attract tayo diyan. So hindi lang po ako yung umattend sa Team Elite, kasama ko rin ang aking Team Empire Faith. So yun yung name ng team ko po mga men. So sila po yung kasama ko under my team na nag-i-attend. So ayan, nakikipicture tayo kay Mentor Aryan and Mentor ay Coach Mike. So ayan, ang babait ang mga top mentors talaga mga mens. Sobra. Ayan, so ayan sila mga mentor, Jean Mantala, ayan napaka-sexy na mentor, grabe parang walang baywang. Ayan, so sobrang kilig talaga ako diyan na iba na yung gigil ko diyan na kung noon bago ako umuwi parang wala lang na yung ginagawa ko itong negosyo as ano lang, as extra income lang. Pero iba pala 'pag na mismong ano na yung talagang, umattend ka na sa awards, umattend ka na sa trainings na mismo na talagang maano mo, iba na yung ano na, yung gigil mo, iba na rin yung mindset natin. So, ayan ikuwento ko lang konti yung mga ano, mga so, umuwi tayo ng Pilipinas, pero ano, hindi talaga akala ko magbabakasyon lang. Nai-enjoy sana yung moment sa family. I-enjoy kasi dala-dala ko yung anak ko na umuwi mga mes. So, kami lang mag-ina yung ano, kasi hindi sumama yung asawa ko. So, kami lang mag-ina. So, dahil negosyo pa rin pala ang gagawin po natin sa Pilipinas, na hindi ko rin naman talaga expect na negosyo pa rin ang ano, kasi gusto ko sana kasi first time kong iuwi yung anak ko na 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 first na yung gano'ng edad na niya na para makabanding ko pa siya lalo, kasi kaya ko siya inuwi din. At, kasi siyempre, dito puro work, 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 bihira lang yung nakakabanding ko siya. Tapos kaya ako sinama sa Pilipinas para makabanding ko pa lalo at para makabanding niya ang kanilang, lola't lolo sa Pilipinas. So at, relatives ko din po. So hindi pala, so negosyo pa pala ang ano natin. So yun, umattend po tayo ng IBP, Bata kasi yung isa po nating business partner, dito yung aking leader nagpa nag-ask ng favor kung puwedeng ma-total uwi din naman ako. So puwedeng
mag-IBP kami sa kanilang place kasi hindi pa masyadong kilala yung produkto natin sa kanilang place para makilala lang sana yung ating barley sa kanilang place at, siyempre opportunity at the same time. So, pinagplanuhan namin nila Mentor Chris, Mentor Kat yung pag-IBP doon sa Mentor Madi, doon sa Batak, Ilocos Norte. So, sa awa ng Diyos, naging successful naman yung pag-a-IBP natin doon mga men. So, ito yung doon kami tumuloy sa isang business partner po namin doon at, ito punong-puno naman yung venue. So, natutuwa naman kami mga mens kasi hindi din namin expect na mapupuno talaga yun. Yung inorganize namin na tao yung limit is, ano lang, pero more pa pala. So, thanks God, meron naman tayong napapa-pay-in diyaan kahit hindi OTS na pay-in pero after ng ano, nag-pay-in naman sila at, yung produkto natin marami tayong, nai-share-an ng produkto diyaan. So, yun yung start ko na nakilala yung produkto natin sa kanila dun sa Batak. Kasi parang baryo din yan mga men sa kanilang place. So, doon thanks God na naipakilala natin yung produkto natin. So, ayan. So, ito isa po tayong share diyan. So, ayan. So, so after ng IBP, nag-bonding po kami nila Mentor Kat, Mentor Chris, Mentor at saka mga ibang, business partner din po natin diyan. Pero yung pagbabanding na yon hindi lang banding na na mag-ano, nagme-mentoring pa rin si Mentor Kat diyaan na yung sabi niya dito na hindi ko talaga makalimutan na sa pagbi-build ng team kailangan left and right. Lalong-lalo na sa pagra-rank, kailangan talaga left and right. Hindi lang talaga yung 'pag nandito ka na, hindi lang yung parang, nego-negosyo lang. Kailangan rank is the key talaga na kailangan left and right yung pagbi-build ng team. Hindi lang doon sa, bangga-banggaan, may komisyon lang. So, kailangan talaga left and right yung pagbi-build ng team dito. So, yun talaga yung tumatak diyan sa isip ko na shinare ni Mentor Kat diyan, na lagi niyang sinasabi. Ayan, so, ayan mga mens, na kung sino yung mga taga Batak Batak dito, yan inano na yan. Masarap yung kanilang empanada diyan mga mens. So, ayan, prinumot ng empanada. Ayan, so, eto na mga men, so pasensya na medyo ano tayo, bilis-bilisan ko na lang. So face to face, IBP. So, ayun nga sabi ko kanina na umuwi tayo, hindi natin nakabanding ang ating family, kundi nakabanding na lang natin sila 'pag gabi kasi nag-o-offline IBP pa rin kami kasi siyempre, baryo kasi sa amin mga men talagang, ano, talagang walang, kainter-internet sa amin. Walang ano, kasi 'pag alam niyo 'yun 'pag baryo wala talagang, walang ka-internet, mahirap ang signal sa baryo. So, ang ginawa po namin na, bahay-bahay. So, bahay-bahay sa kabilang baryo kasi pare-parehas din kami sa baryo na walang internet, walang parang maano yung hindi sila aware kung anong nangyayari sa social media o kaya kung ano yung nangyayari. So, hindi sila din aware sa mga produkto natin. So, kailangan natin ipakilala talaga. So, ayan, nagbabahay-bahay, po kami mga mens na IDP. Ayan, ini-introduce yung products po natin at opportunity at, minute din po natin yung mga iba nating business partner sa Baguio, 'yan. So, ayan, walang ano, tigil talaga yung ano natin mga mess na kahit, ano, na ine-enjoy sana natin yung quality time natin sa family natin. Pero, ano pa rin, negosyo pa rin yung ginawa natin. So, pero worth it naman mga mens yung ano na kahit hindi natin nakasama o nakabanding, talaga yung family natin sa Pilipinas. Pero ano naman,
sulit din naman yung pagbabakasyon natin kahit papaano. So, meron tayong napapapiin diyan sa pag house to house po natin, meron tayong nabebentahan. So, iyon. So, ito yung napapiin natin siya diyan. Tapos, ito yung pagse-share, walang ano talaga, walang stop sa sharing ng, pagse-share ng, hope. So, ayan, kahit, kahit, pagod na tayo diyan. Tapos, ito yung pinaka-worst talaga na na ano, kasi siyempre wala na tayo lagi sa bahay, na dun na yung start na nagrereklamo na yung aking anak na yun na. Kasi nung start naman, nung first day, second day, third day, nag-e-enjoy pa siya. Kasi siyempre, 'di ba iba yung ano dito sa abroad, iba din sa Pilipinas. Iba rin kasi yung saya sa Pilipinas, 'di ba, mga mens? So, nung first day, second day, third day, nag-e-enjoy pa siya. So, parang hindi pa niya ako talagang na parang okey lang na wala ako sa ano niya, kasi pumupunta siya sa farm, sinasama ng lolo't lola niya sa farm, kaya parang nag-e-enjoy pa siya talaga. Pero nung lagi ko na siyang iniiwan, mga miss, ito na yung start na niyang sabi sa akin na ano, "Mama, bakit lagi kang wala?" Sabi niya. 'Di ba nandito tayo para magbakasyon, kasi, ano na siya, mga mens, 10 years old na siya. So parang, meron na siyang alam. Kumbaga naano na niya na meron na siyang ano, na sabi niya sa akin na, "Pati ba naman dito nagbabarili ka?" Kasi alam niya kasi dito talagang inaano ko talaga yung negosyo na natin. So, parang sabi na niya, "Pati ba naman dito pagbabakasyon natin, mama, barley pa rin? Puro ka na lang barley, barley, barley." Yung gano'n yung ano niya sa akin, na wala ka na talagang oras sa akin, yung wala ka talaga, nagbakasyon tayo dito pero wala ka naman, lagi ka na lang wala. Yun, tapos sabi niya sa akin, "Isumbong kita sa papa ko." Sabi niya, kasi alam niyo yung mga mes, 'pag ibang lahi, 'di ba, kasi hindi naman kasi Pilipino. So, iba yung mindset ng ibang lahi. So, tinawagan niya talaga si papa niya, na sinumbong talaga ako na, "Si mama ano, laging wala, pinapabayaan lang ako dito, iniiwan niya lang ako sa lolo't lola at, tita ko," sabi niya. Tapos, wala na siyang oras sa akin, hindi niya ako mahal, yung gano'n. Tapos yun talaga yung masakit na bilang isang, ina. Pero kahit, yung pag-e-explain natin, na ine-explain naman natin at the end na ginagawa ko ito hindi lang para sa akin, kundi para sa sa'yo in the future, na ginagawa ko ito para mabigyan pa kita ng more oras in the future. Kasi, nandito na tayo, mga kapatid, yung nakita mo talaga na ito yung makapagbigay sa'yo ng financial freedom one day. So, bakit hindi mo na talaga hatawin? So, meron tayong isasakripisyo talaga, pero at the end naman, merong kapalit. So, why not na magsakripisyo tayo ngayon? So, para maibigay natin yung ano natin sa kanila, sa family na natin at the end. So, iyon talaga yung inaano ko, mga kapatid. So, ayun, nagtuloy-tuloy pa rin tayo na kahit alam kong, nagtatampo ng aking anak. So, iniwanan pa rin ulit natin ang ating anak. So, pumunta po tayo sa training ng Multiply, kasi meron Multiply training at that time. So, na pumunta po tayo ng Manila, iniwanan natin ang ating anak doon sa lola't lola nila. So, ayun. So, at dito, mga mens, hindi lang 1 day kasi, so 2 days. So, 2 days, so kailangan mong mag-sleepover sa Manila. So, parang, kasi siyempre malayo yung ano namin, so kailangan naming umalis before. So, parang 3 nights na namin sa Manila, tapos 2 days sa parang 3 nights tapos 2 days yung ano. So, kailangan, ayun, tawag ng tawag yung anak ko diyan na ano, "Nasaan ka na?" Yung "Bakit hindi ka pa umuuwi?" Akala niya umuwi na ako sa dito sa Canada, na ano na, yung parang which is in-explain ko naman siya sa kanya noon.
na kailangan kong pumunta ng Manila, may attend na pero hindi niya inaano na mag-ano pala ako, ilang days pala sa Manila. So, akala niya umuwi na ako dito sa Canada. So, nag-iiyak na siya na, "Iniwanan mo na ako mami, nasaan ka na?" Yung gano'n. Tapos siyempre hindi ka na maka-concentrate sa training na inaalala mo na siya na Diyos ko, parang nakokonsensya naman ako na, hala, anong nangyayari sa anak ko, parang which is in-explain mo naman siya na sleep over ka dun sa Manila, yung gano'n. Pero ano na pala, yung iba pala na niya na 'pag wala ka na siya dun sa tabi niya na doon niya nga siguro na-realize na bakit ang tagal ko nang bumalik. Tapos yun, continue pa rin yung training po natin diyaan tapos, ito yung na ang ganda lang pero sulit naman yung na meron kang naisakripisyo na iniwanan doon sa ano, pero sulit yung training talaga mga mens. Kaya kung malapit lang kayo sa Manila or ano, i-grab niyo kung may mga training na ganito. Kasi iba yung binibigay sa training na 'yan. So, at, ito yung nakakasama na natin diyan mga top mentors na kung ano lahat ng top mentors nandiyan. So, parang iba na rin yung naibibigay na fire up sa'yo. So, iba na rin yung ano natin, so parang gigil na tayo lalo. So, ayan. So, ayan yung mama ni Mentor May na sobrang bait at, grabe parang ano parang walang kaarte-arte mga mess, yung sige pa rin siya yung kung ano yung activities namin. So, umaano din siya, participate din. So, ano talaga, oo, Mentor Rosbel meron at meron din maisa-sacrifice talaga. Tama po 'yan mga mens. So, ayun. So, ayan, kasama natin yung mga ano, nila Mentor Chris sa ano, table na iba na yung fire up ko na dito mga mens. Dito na yung nag-start na na talagang ano, kasi may sinabi si Coach, Jopet dito na ano, talagang, naano ko na na umano sa utak ko talaga na kailangan nating ano, na 'pag sabi niya dito sa training, 'pag nag-a-ICAM ka kailangan short term yung pag-iisip kung hanggang kailan ka mag-a-IAM, kung hanggang kailan yung negosyo mo. Kasi dito sa IAM Worldwide, ito na yung pinaka the best na naanuhan niya. Kumbaga 'di ba iba't ibang MLM company yung na-trainingan niya, pero lahat ng na-trainingan niya na MLM, ito yung pinaka the best. So, kailangan dito kung 5 year yung binibigay ng I-Am Worldwide or 10 years ng binibigay ng I-Am Worldwide para makamit natin yung time and financial freedom natin, para makamit natin lahat ng gusto natin, kailangan short term lang yung pag-isip natin. Wag mong patagalin yung resulta mo. Kailangan bilisan mo yung resulta mo para maging, ah mas mabilis yung pagkuha mo sa gusto mo, pag-ano mo sa para makamit mo yung gusto mo, para makamit mo yung time and financial freedom mo, kailangan na 'wag mong patagalin yung resulta mo. Kasi magkakaresulta ka din lang naman, sabi niya, bakit mo pa papatagalin? Kasi ito na yung pinaka-the best na company, pinaka-ano, bakit mo pa ano, nandito ka na, bakit hindi mo pa, gawin talaga ng, todo-todo. Na yung 10 years na yon, kung 10 years yung ano, kailangan mong bigyan ng time frame yung sarili mo para makamit mo yung mga gusto mo na at the end. So, kung 5 years, kailangan kung puwede mong i-4 years, kung puwede mong i-3 years, yun yung sabi ni Coach Jope. So, yun talagang tumatak sa akin kaya nung ang dami talagang natutunan diyaan sa multiply training mga miss, diyan na talaga ako na-fire up lalo. So, yun nung pagbalik po natin dito sa Canada, so July, August, second week of August kasi talagang nag-ano pa ako sa team ko yung ano, nag-ano na kami, call set na kami na
second week of August nag-goal set na kami na maghi-hit na kami ng Ruby. Which is, kaya, ang bilis ko yung pag-hit ko ng Sapphire, pero natagalan ako sa paghi-hit ng Ruby. Kasi, iba pala 'pag hindi pa handa yung puso mo sa paghi-hit, kung hindi pa kung alam ni Lord na hindi ka pa handa, hindi yun ibibigay kahit declare ka ng declare. Kung wala pa talaga sa puso mo, kung wala pa talaga yung sa ano mo, hindi yun ibibigay ni Lord. Kasi makikita yan ni Lord kung handa ka na talaga, kung ikaw na talaga mismo handa na sa hinihit mo, ibibigay at ibibigay ng sobra-sobra pa. So yun mga kapatid, so which is before nung umuwi ako, nakailang declare na rin ako sa paghihit ng Ruby. Kaya ang tagal yung paghihit ko ng which is ang very fast yung paghihit ko ng Sapphire. Pero yung Sapphire to Ruby ang tagal. Kasi parang 1 year po talaga yung waiting ko sa paghihit ng Ruby. Kasi hindi pa ako handa. Kasi hanggang declare ako ng declare pero hindi ako handa. So parang nung pagbalik ko dito dahil na-fire up po tayo, dahil iba na yung ano natin sa pag-uwi natin ng Pilipinas. Kaya nung pagbalik po natin dito, nag-goal set kami ng aking team na mag-hit ng Rubina. Yun na yung time na handa na ako talaga. So ayun, so ito yung the success formula na kailangan ito yung parang ginawa namin muna bago kami, nag-hit ng Ruby. Kasi Ruby talaga yung hini-hit namin mga kapatid. Wala talaga pa sa plano ng Emerald. So ito mga mens, yung the success formula, goal setting. So, dapat may goal. Dapat kung may goal ka, kailangan gigil ka para makuha mo yung ginugol mo at dapat gigil ka lagi para maapektuhan yung positive results mo. So, ang pag-goal set kasi mga mens, yung goal setting, mahirap pumunta sa destination kung wala tayong roadmap. Kasi ito na yung roadmap natin. So, kailangan meron tayong goal setting. Kailangan natin meron tayong goal. Kasi ito na yung pinaka-roadmap natin papunta sa success natin. Kasi ang matagal ka pupunta sa destination mo kung wala kang, ginugol, kung wala kang goal. Yun mga mens yung sure. So, kailangan talaga sa pagra-rank up or kahit naman hindi sa pagra-rank up, kahit, sa buhay natin, kung may gusto tayo, kailangan talaga may goal set tayo lagi para makapunta tayo sa destination natin. Ayun, so ito yung number 2 na inano ko yung planning mga mens. Napaka-importante itong planning. So kailangan pinagpaplanuhan natin kung kailan tayo handa at siyempre kasama mo ang team mo. Kasi kung sa fire, okay lang mga mens na kaya mo pang mag-isa. Pero 'pag maghi-hit ka ng rank na, ruby pataas, ano na kailangan mo na ng team mo. So, kailangan mong isama yung team mo dito sa pagpla-planning. So, hindi lang ikaw yung magpla-plan, kasama mo ang team mo at kailangan kasi dito mga mess, kasi dito talaga yung naano namin na teamwork talaga. Dito talaga nag-boom kami ng ano, yung na hindi pala ano, kailangan hindi lang yung idea mo kahit upline ka, kailangan mo ring, ano, yung sa pagpaplano kailangan mo ring respetuhin kung ano yung idea ng downline mo, kung ano yung suggestion nila kasi dapat ano dito, dapat, equal kayo yung kailangan pakinggan mo yung upline mo, pakinggan mo din yung downline mo. Kailangan paanuhin mo yung kung ano yung suggestion nila, kailangan pakinggan mo din para mag-ano at magwo-work ito mga mens. Ito yung talagang inano namin na yun dapat hindi dapat ikaw lang ang nagpaplano at, iyon so yun na ang bawat isa sa kanila kung dapat anuhin mo rin kung willing talaga sila sa goal din nila. Kasi anuhin mo din, kung paanuhin mo din kung ano talaga yung gusto nila. Kung ano ba talaga yung goal nila, kung seryoso ba sila o hindi. Kasi makikita mo yung tao, mafi-feel mo yung tao kung seryoso sila sa goal nila o hindi. So, kung sino yung willing at seryoso, kailangan mo silang fokusan. Yun talaga mga mens ang ano talaga yun yung,
naano ko po talaga dito na kahit pati ako nag-learn ako dito na kung sino yung willing, kung sino yung alam mong seryoso sa goal nila, yun yung fokusan mo palalo. Bigyan mo pa ng time para mai-explain kahit ano man 'yan, kahit baguhan man 'yan or luma 'yan. Yung may kanya-kanya dapat pakinggan mo kung ano talaga yung reason nila kung bakit nandito sila, kung bakit ginagawa nila yung negosyo. Kasi may kanya-kanya tayong deepest why, may kanya-kanya tayong, gusto kung bakit mo ginagawa yung negosyo. Yun yung magpapa-motivate sa kanila para or magpapa-push pa sa kanila kung bakit nila ginagawa itong negosyo, bakit sila nandito. So, kailangan mo lang talagang pakinggan sila isa-isa para maano mo talaga kung saan at kanino ka magfo-focus. Kasi meron yung yung mga downlines din or na partner din natin na goal sila ng goal, pero wala yung nila, yung parang hanggang yung maraming taong gusto na makamit yung goal nila pero hindi sila gigil. Yung kailangan gigil din sila para makuha din nila yung ginugol nila. So, ayun mga mens at kailangan din dito magpa-push din tayo sa mga downline natin. 'Di ba ang kasi dito puro mga upline ang nagpu-push sa atin na downline. So, kailangan din tayo bilang isang upline, kailangan din 'pag pinu-push tayo ng ating downline, kailangan din, magpa-push tayo sa kanila mga mens. Kasi once na pinu-push ka na ng downline mo, mafi-feel mo na yung support na nila, na hindi ka napapabayaan yung laban mo. So yun mga mens, so siyempre take action. Kailangan, inaaksiyunan din natin mga mens ito kahit anong gagawin natin sa buhay, 'di ba? 'Pag may gusto tayo, inaaksiyunan din natin. 'Pag may gusto tayong bilhin, 'di ba, ginagawan natin ng paraan. Gano'n din dito sa ating ginagawa mga mens. Gano'n din dito sa pagra-rank up natin mga mens. Kung kailangan talaga inaaksiyunan din natin para mag, ah, mag makukuha natin yung gusto natin at kailangan wita talaga. Kasi kahit naman goal ka ng goal kung wala kang aksyon is useless yung goal mo, kung hindi natin inaaksiyunan. So kailangan na at siyempre, inaano mo na so kailangan winiwita na natin talaga. So ayan, so sacrifice tulad ng sinabi ko kanina na dito sa pagra-rank natin kahit 'di ba kahit hindi lang tayo nagra-rank, pati sa ginagawa nating negosyo, 'di ba mga mens, meron at meron tayong sinasakripisyo. Kasi itong negosyo na ginagawa natin nagkukuha din talaga ng oras. Kasi kung hindi natin binigyan ng oras ito, walang mangyayari sa negosyo natin. So, at, kailangan talaga meron at meron kang isasakripisyo, yung family versus negosyo. Kailangan talaga yung hindi talaga maiwasan ito mga kapatid, yung lalo na based on my experience talaga, yung naisasakripisyo ko na yung sa family ko versus itong negosyo. Kasi mahirap i-balance, mahirap pagsabayin, pero meron ka talagang isang maisasakripisyo. So, kailangan mong mag-choose, kailangan mong mamili kung sino yung maano pa sa'yo. Kasi kung once na pinili mo itong negosyo ngayon, para sa family mo naman 'yan, eh. Maiintindihan nila ngayon. So, why not na oo, isasakripisyo mo sila ngayon para sa kanila, para mabigyan mo sila ng time and financial freedom. So, mas marami kang time after. So, ngayon ka lang magsakripisyo para maibigay mo 'yun sa kanila. So, 'yun mga men, so sa pagra-rank up ang dami mong sakripisyo so talaga. So, dapat handa mo gawin mga 'to. So, automatic na 'yun sa results po natin, mga men. So, makuha mo yung result na gusto kung meron ka na mga 'to, yung sacrifice mo, yung action mo, yung planning and goal setting mo. So, automatic na 'yan yung resulta mo. 'Yan, so pasensya na tayo diyan, nagtagal tayo mga mens kasi talagang gigil pa rin ako. So, ayan. So
Ayan, so bago tayo 'di ba nag-goal set na kami ng August kasi ang plano talaga namin October. October talaga yun yung inano namin kasi binagyan namin ng ano, time na talaga na para ma-hit po namin yung hini-hit namin para mas marami pa kaming time na prospect, makapag-ano. So binagyan namin ng oras ng September. So the whole September 'yan, so kailangan na mag-start na kaming mag-prospect para sa October at least meron na kaming iha-harvest. So ayun, so nag-ads po kami ng ano, nag-set kami ng ads ng ano na September na, second week ng September kasi, itinuro sa amin ni may Mother Fearless itong ads nung September kasi 'di ba before September kasi maghi-hit din siya ng Diamond ng September. So ito nag-ads na kami so dahil hindi po tayo techie, sinasabi ko na sa inyo mga miss hindi ako techie. So, wala talaga akong ano sa mga computer. So, ang nag-set po kasi ang pag-ano namin dito si Mentor Gloria ang techie-techie at Mentor Francia. So, sila yung nag-set ng aming, ads, sila na mismo yung nag-set sa FB namin ang ads. So, sila na talaga ginagabayan lang namin sila na doon sa lahat ng team na namin sila yung magse-set na ng ads. Kasi sila yung mas techy at sila yung may alam na talaga sa ano. So, talagang ito na naman, teamwork na naman kami dito sa pagse-set ng ads kasi parang lahat kami hindi kami, techy. Marami din na palpak itong pagse-set po namin ng ads. Kaya ang kagandahan lang, wala tayong, hindi yung kahit cross-line puwede kang mag-ask ng favor kaya, ang ganda ng ano natin kasi walang cross-line. Kahit cross-line man lang 'pag nag-ask ka ng favor automatic 'yan na tutulungan ka. So, nag-ask kami ng ka-cross-line para kasi may mali-mali kami sa pag-a-add. So, ayan tinulungan kaming yung pagse-set po namin talaga ng ads. Ayan, so ayun, so okey na yung ads po namin. So ayan, ito yung paggo-goal set na namin ni Mentor Maddie, Mentor Chris na ano na yung paghi-hit po namin ng Roviso, ayan. So, ayun, so isa-isa ng ano, isa-isang paggo-goal set na rin sa aming, team, kung sino yung willing na yung parang ano na, yung mga napa-jade na, yun na yung gino-goal set namin ng mag-sapphire na sila agad. Kung nai-hit na yung pagsa-sapphire na nila agad, lalong-lalo na 'pag meron na silang ipapasok na na mga executive package din. So, yun na yung gino-goal set na namin sila na hit ng sapphire na agad. Kasi sayang talaga yung ano ko 'pag meron na silang dalawang, napa-executive halimbawa, platinum or jade. So, why not na hindi pa nila, iminsanan yung ano, yung paghi-hit na nila ng sapphire kasi sayang yung RQB. So, yun yung pag-aano namin dito na yun yung yung ang natutunan ko namin kay Mentor, Chris dito na lagi niyang inaano 'pag, nagpapa-goal set siya direct to the point na kumuha siya ng ballpen and papel tapos pinapalista niya dito kung sino yung prospect namin na na namin, yung mga sigurado na, yung mga kailangan naming balikan para yung mas organized na siya na ano, kailangan mong isulat isa-isa kung sino na yung sure, kung sino yung babalikan mo, kung sino yung ano, tapos doon ka mag-focus. Kasi kung marami kang pinopokusan na yung magpo-prospect ka pa ulit, mag-aano ka pa ulit, parang ano na, parang rumble-rumble na. So, kailangan fokusan mo na kung sino yung nailista mo na parang sure na parang, balikan mo na yung mga prospect mo na dati, yun. So, yun yung ano namin ni Father Prestige talaga sa amin na yung pinapalista na talaga yung ano, yung follow-ups and, focus yun, tama Mentor Jenna, thank you so much. Ayan, so kailangan natin talaga i-follow up and i-focus sila, so yun. So ayun, so dahil, meron po tayong napapa-jade, so
sila yung ano namin talaga kasi parang sa ano namin, sa team namin dati nalagasan din po kami. So, parang kaya ang tagal din yung pag-hit po namin ng Ruby kasi talagang yung team Baguio po namin na lagas. So, parang nag-start all over ako ulit na mag-DR ng mag-DR nung pagbalik ko dito sa Canada. So, more on DR pa rin ako. So, doon ako na ano na sa awa ng Diyos puro Jade yung napapa-DR po natin. So, sila na yung mga bagong DR po natin, sila na yung fino-focus-an na natin. So, ayan na yung mag-hit ng Sapphire, ayan. So, ayun, so yun yung pagbubuset po namin na talagang kailangan mo lang na isa-isahin, tiyaga-tiyagain talaga isa-isa sa kanila kasi para doon kasi siyempre mga baguhan pa sila, hindi pa nila alam kung ano yung mga dapat nilang gawin or dapat yung mga hindi pa nila naiintindihan talaga kung ano yung RQB, ano yung Sapphire. So, kailangan mo talaga isa-isahin sila na i-explainan kasi 'pag marami kayo kasi, iba din 'pag marami kayo. So, kailangan mong isa-isahin. So, yun yung maganda talaga na ano, para mai-question din nila na hindi sila nahiya sa'yong mag-question tapos ma-explain mo rin sila yung gusto nila na matanong, ma-explain ng mabuti 'pag isa-isahin din natin talaga sila. Ayan, so ito yung pag-ano na namin, so ayan, unlimited IDP tayo nung September, October na ito talagang ano na yung hindi na tayo nawawalan ng pag-a-IDP, 'yan. So ito na yung talagang nung October na ito. So talagang ito na yung talagang seryosohan na kasi siyempre ano na talaga, oo, Men's Unlimited IBP ang sekreto, tama. Yun talagang ano, tapos inisa-isa po namin talaga, hindi yung, hindi namin which is pinapa-attend na namin doon sa kung meron IBP sa ano, pero iba rin yung talagang face to face mo siyang EIBP isa-isa. Yung kasi doon nila ma ma-feel kung ano yung pakay mo sa kanila, kung ano yung kung pinipirahan mo siya o talagang tutulungan mo siya. So, andun yung feeling na mafi-feel nila din yung, pipirahan versus, tutulungan. So, iba 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 talaga mga mens yung ito yung sikreto talaga namin na ano, yung isa-isa namin silang prinepresentahan, isa-isa naming IDP. Kasi ano, iba yung ano, o kaya pinagtutulungan namin ng mga halimbawa marami kayong jail, tapos pagtutulungan niyo silang i-close kasi kung puro kayo jade, tapos alam niya na puro kayo jade, doon niyo talaga mapapa-jade din kasi, ay puro jade yung mga nag-close, yung parang o lahat kami jade. So, parang naano mo na siyang mag-jade na rin. So, dito yung talagang, effective talaga mga mens kaya 'pag kailangan yung pagtulungan din sa pagco-closing yung client na lalong-lalo na 'pag jade kayong lahat, "Oh, ako jade, oh, si mentor ganito jade din." Ang laking tulong. So ayan, so sa awa ng Diyos napa-jade din natin sila. So ganyan naman ganyan namin napa-jade yung last jade ko. Ayan, no, totoo mens, pagtulungan yung ano, i-close yung ano, para kasi kung higher package yung ano niyo, mapapa-higher package niyo din siya. Ayan, so ayan unlimited IDP tayo. So, ayan, so meron talagang ano naman, one on one talaga mga mes makikita niyo dito sa ano. Tapos ito na talaga yung ano na, yung ito na yung eyebags to the max na wala ng tulugan. So, gano'n 'pag ano pala yung naghi-hit ka na talaga ng ano na, talagang ano na, wala ng tulugan mga mens. Tapos, ano na, madaling araw kasi magkakaiba yung oras. So, kailangan kami yung mag-adjust, hindi yung client yung mag-adjust. So, kailangan ano, 'di ba magkakaiba yung oras, meron kaming prospect sa PSA. So,
meron kaming ano sa California or US, so iba yung oras nila doon, iba din yung oras namin. So, kailangan mag-adjust ka talaga. So, kailangan gumising ka ng napakaaga. So, 3:00 gumigising na kami para maitok yung prospect ng mga client, yung mga business partner natin diyaan. So, ano na talaga yung ito na yung naramdaman ko na talaga na, um, ano na yung talagang, ramdam mo na yung parang pag-give up ka na na ano na yung iba na yung pagod mo na maramdaman mo na yung tapos may full-time work pa tayo. So, ramdam na yung wala kang tulong na lutang ka na sa trabaho. Tapos, ako kasi mga mens, ako yung nagda-drive ng mga alaga ko sa school. So, 30 minutes drive yan papuntang do'n sa bahay nila amo ko papuntang sa school, 30 minutes. So, tapos pagbalik ko sa bahay nila 30 minutes ulit, so parang 1 hour. So, ano yung alam mo yun mga beses yung nagda-drive ka na lutang yung utak mo na ang wino-worry ko na lang diyan na kung yung baka may mangyari sa amin, yung alam mo yun, yung iba kasi yung nagda-drive ka na lutang yung utak mo na inaantok ka na, na yung sampal-sampalin mo na lang yung mukha mo para magising ka o kaya kurot-kurutin na lang yung kung anong kurutin diyan para magising lang tayo, yan. So, ang hirap lang mga mens, pero ano naman, sige pa rin. So, ayan. So, ito yung ano namin, ano pa rin, unlimited, IDP, monitoring, nagmo-monitor sa mga business partner, kung anong nangyayari na sa ano, prospect nila o campaigns nila. So, ito mga men, so 'yan, nonstop monitoring. Tapos, ayun meron akong isang, leader, business partner na na ina-attract namin sa kanya yung ano, kasi jade siya para kasi nung gino-goal-set namin siya na mag-sapphire, akala niya joke-joke lang. So, hindi niya sineryoso pero akala niya joke-joke lang yung sinasabi namin kasi kabago-bago pa lang ako, bakit ako mag-hihit ng sapphire agad. So, parang wala pa siya, hindi pa nagsi-sink in sa kanya yung pinapagul pina pinag pina yung pinapagul ko na mag-sapphire. So yun, ina-attract ko namin sa kanya 'pag yung bato-bato, so na-attract siya diyan sa bato, ng bato ng sapphire, "Ay gusto ko 'yan, yung bato." So yun na yung start niyang nag-ano, na talagang sineryoso niya yung paghihit na niya yung sapphire. So ayun, so meron din na-attract sa jacket, motherwoods, 'yan. So iba't ibang ano kasi mga mes, iba't ibang mentor, iba't iba yung kung saan sila naa-attract. So ayan, so ito yung ano namin, so encoding na October. So first week of October start na kaming nag-e-encode. So may mga pages na ng aming, mga business partner diyan. So most ano yung Jade na package, platinum. So ayan, so ang ano kasi namin talaga dito is, pag-i-hit ng Ruby. So ano na, so ang candidates po namin dito si Mentor, Francia and Mentor, Lourdes. So sila talaga yung candidate po namin ng Sapphire. Pero ano mga mens, yung isa namin kaya kailangan sa pag-i-hit ng rank, kailangan may plan A to Z tayo. Kasi kung just in case na hindi maano talaga yung isa na ano, meron tayong backup, meron tayong plan B, meron tayong plan C, meron tayong ano, kaya napakahalaga sa pagra-rank up na meron tayong plan A to Z. So, ang nangyari dito mga mens yung, first week ng October, so okey naman yung pag-ano namin, may mga pages na, so plan is the key, plan A to Z, tama po Mentor Jenna. So ayan, so, yun nga nag-plan A to Z na kami, may plan B na kami nung just in case na ano, so ganito ganyan. So, ang nangyari kay Mentor Francia, yung mga tinanim niya nung September, parang walang kasi meron na siyang inaasahan talaga na na mag-pay-in sa kanya ng October. So, ang nangyari doon mga miss, parang
lahat yung mga reseller niya na ten reseller walang nag-pay in, walang nag-update ng October. Wala lahat ng na-ano nila yung mga products nila na nabebentahan, nagastos nila. So parang, na na parang na-down yung isa naming candidates diyan ng ano. So good thing naman yung isa naming business partner na wala ding plano sana na magre-reheat ng Sapphire, kasi Sapphire na siya. So, kaya siya nag-reheat ng Sapphire kasi ano, may mga pinasok na siyang jade. So, tapos yung pinasok niyang jade meron din pinasok na na platinum din. So, okey na siya sa RQB niya sa isa niyang leg. So, ang ipro-provide niya na lang is yung isa niyang leg para ma-reheat siya ng kaniyang Sapphire. So, yun yung plinan-B namin. So, nag-reheat siya ng, kaniyang, Sapphire para may ma-hit pa rin namin yung Ruby namin. So ayan, so second week, wala kaming na-include kasi nga nagkaproblema kami diyan na sa ano, sa yung candidates po na namin. So kailangan na plan B ulit, so 'yan. So ayun, so dito sa third week ano na, oo, medyo continue pa rin na kami diyan na encoding na yung pag-ano namin ng isa naming ano, so na-hit na niya yung isa naming, candidate na dito, na-hit na niya yung kanyang Sapphire third week. So, okey na siya sa left ko. Okey na yung isa kong ano, okey na yung RQB ko sa left kasi, na-hit na niya yung Sapphire, so konti na lang yung idagdag ko para ma-hit din yung talagang Ruby na, yung RQB. Kasi 'di ba, ano na, kasi hindi lang ako yung nag-ano, pati na yung sa buong team ko na meron na silang pinapasok, may kanya-kanya ng pinapasok. Kahit, copper lang 'yan, ang laking ambag din 'yan sa team kung nagra-rank up tayo. So, wala talagang ang laki talaga yung ano, yung RQB ng kahit copper lang 'yan, kahit anong 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 package 'yan. So, ang laking ambag sa team natin. So, kanya-kanyang ano na, kanya-kanyang pagpasok na ng ano, so lahat ng mga business partner natin may pinapasok. So, nagiging okey na yung RQB natin. So, ayan. So, ayun, so meron na tayong isang Sapphire sa ano, tapos, yun, so ayun, so nung ano na naman, so meron na naman kaming tinok na ano ng business partner natin, client ng business natin. So, dito na yung magre-reheat na ng Sapphire sana kasi ano na siya na, siya na yung, plan din na namin na magre-reheat na siya ng Sapphire para ma-hit namin yung Ruby. So ayan, so na-close deal po natin ng Jade yung isa niyang client, so naging okey na yung kanyang reheat, so okey na yung kanyang RQB. So ito na mga mens, October 24. Maalala ko kasi, ano 'yan, yun yung birth month ko. So, October 24 birthday ko po mga mens. So, which is okey na yung RQB na natin ng Ruby. So, ito na yung RQB natin ng Ruby, itong naka-yellow mga mens dito sa taas. So, sa left ko is 28,700. So, hindi namin na 'yan inaasahan mga mens na gano'n kalaki na yung RQB na namin sa left. So, ang laki, 'di ba? So, ano na yung parang ano na, tuwang-tuwa naman na kami diyan kasi talagang hanggang dun lang naman na sana kasi na-hit na namin yung Ruby, so okey na kami sa Ruby. So, ito yung sa right ko, so 22,900. So, parang mas malaki talaga yung left ko kaysa yung sa right ko. So, sabi ng ano ko dito, so okey na ako yung parang, ano na, okey na ako sa ano, sa Ruby yung gano'n. So, sabi ito ng ano nung isa kong business partner, si Mentor Rem na, meron na pa pala silang ano na kasi sinabi na niya ito, binagsak na niya sa akin ito na, bakit hindi natin i i-try i-hit yung emerald. So, sabi niya dito, "Ate," sabi niya, "Puwede nating i-try i-hit yung emerald mo na."
sabayan na natin ang team kasi sumasabog na sila, eh, kanya-kanya na silang fire up din. So, para ma-hit po natin yung emerald kasi siya na yung nagplano dito, na siya na yung gumawa ng plan. Siya na yung gumawa ng ano para ma-hit namin yung RQB ng emerald, ito na yung ginawa niya para ma-hit namin yung emerald. Kailangan meron akong dito sa left ko, kailangan meron akong 1,000 na maipasok na RQB, na ako mismo yung mag-provide. Meron na dapat may mapapa-jade Cementor Gloria pa para ma-hit po natin yung makumpleto natin yung emerald. So talagang binagsak sa akin ito ng aking leader na yung aking downline na ito yung gagawin natin. Ito, kailangan mo mag-provide ng 1,000 na RQB, kailangan mag-provide ni Mentor Gloria ng 4,000 ng Jade, kailangan mag-mover si Mentor Francia, pag mag-mover yan at so merong kulang na lang ng 200 na RQB para ma-hit mo na yung RQB mo sa left. Sabi niya, hit mo na ang emerald ate, sabi niya. Tapos tinitignan ko dito, grabe saan ako kukuha ng ng 1,000 na RQB na kasi syempre, hindi na ako nag-ano diyan kasi pinangtulong ko na sa mga downline ko na yung mga direct ko na para sila na lang yung mag-mover, mag-sapphire. So pinang-ano ko na yung mga direct ko sa kanila. So saan ako kukuha ng 1,000 RQB, sabi ko. Tapos siyempre kulang na kami sa oras. 27 na yan kasi 24 birthday ko, nakalipas na yung birthday ko. Tapos nakulang na kami talaga sa oras, mga mens, na parang hindi ko na talaga kaya kasi tapos wala na kaming lakas mag-direct, wala na kaming lakas sa kung ano mang kasi lahat na kami drain na. Drain na kami diyan kasi sa puyat. So sabi ko sa kanya dito, my God, sabi ko, ang laki pa yan. Tapos dito sa right ko, kailangan meron pa akong maipoprovide ulit na 1,000. Si Mentor Alma, kailangan siyang, kasi mover na si Mentor Alma. So, kailangan niyang, pag ma-hit niya yung sapphire ma-hit na niya yung sapphire na niya, so, konti na lang yung maipoprovide naming RQB. So, kailangan mag-sapphire si Mentor Alma kasi siya yung mover para ma-hit namin yung RQB. So, kailangan namin siyang kausapin ulit, kailangan namin siyang ulit na para ilaban na niya yung kanyang sapphire. So how many days na lang kailangan niyang ilaban yung sapphire na. So parang napaka-imposible talaga mga mens na parang wala talaga. Tapos ito, ang dami pang maisasakripisyo. Kaya sabi ko sa aking business partner dito na, Diyos ko, sabi ko, wala na, tapos na. Hindi na natin ilalaban yan kasi wala na drain na tayo, wala na tayong saan tayo kukuha niyan? Saan tayo kukuha ng kasi malaking pa yan, malaking RQB pa yan. So, okay na tayo sa Ruby. Hit na natin yung Ruby. So, pag-give up na ako yan mga mens, ayoko nang ilaban kasi andun na yung time na drain na ako, yung mga nararanasan ko. Kasi behind na ang dami kong pagsubok din. Through my family, through my pasensya na mga mens, na hindi ko na talaga kayang ilaban yang yang emerald. Kaya sabi ko sa kanila, hindi na, tama na. Kasi nakikita ko na rin sila, na-drain na rin sila. Na okay lang kung ako yung nahihirapan, okay lang na ako pa yung magsakripisyo, okay lang, kakayanin ko siguro. Pero nakikita mo yung mga business partner mo, mga downlines mo na ang dami din nilang, drain na rin sila sa wala silang tulog, wala silang nakikita ko na sila na kung ilalaban pa namin ang emerald, mas lalo pa silang nahihirapan. Ayokong mangyari yun na makikita ko pa silang nahihirapan. So, ang sakit sa akin yun na makikita silang okay lang na ako, tapos ang dami ko na rin nararanasan mga mes na behind the scene, na ang daming pagsubok na alam mo yun, yung anak ko, kasi birthday din ng anak ko yan na
yung, 40th birthday ko na imbes na sana na na ano, imbes yung alam mo yung 40th birthday mo na imbes sana na makasama mo yung family mo, kasi sila na lang ng mag-ama ko yung ano ko, yung para maging ano lang sana, yun yung gusto nila para maging, ano bang tawag yun, yung parang may malasakit sa team kaya nilalaban talaga, women's. Yung ano, yung kailangan mo talagang i isinasakripisyo mo na yung family mo, kahit birthday mo, birthday ng anak mo. Kasi magkasunod kami ng birthday ng anak ko 'yan, yung alam mo yung mga men's birthday na birthday mo, magtutok ka na nag-aantay yung mag-ama mo sa taas. Na nakailang beses na pumunta dito yung anak ko dito sa baba yung dito sa office ko na, "Mommy i-blow mo na yung cake mo. Ano ba yan birthday na birthday mo, wala ka, nasaan ka? Kailangan ka namin." Sabi ng anak, "Gutom na kami wala." Kasi hindi pa ako nakapag-prepare ng pagkain namin mga miss kasi inuna ko pa yung pagtutok ng ano, kasi alam mo yung mga mens 'pag may full-time work ka, 'di ba pagdating natin sa bahay kailangan mo pang mag-prepare ng pagkain, kailangan mo pang ah, yu anuhin yung family mo. So, parang alam mo yung mga mens birthday na birthday mo, sige mag-instant noodles na lang kayo kasi kailangan ko pang ano, itong kailangan kong ituloy itong pagrarangkap namin kasi kung once na hindi ko ito maitutok ngayon, mawawala. So, kailangan kong, i-priority muna yung client, i-ano muna yung client ko mo sa'kin. Kasi yung pagbo-birthday naman okey lang at least ano, nandiyan lang naman na na ano, pero alam mo yun mga mens na tapos, ito na dito na sabi ko na nag-give up ko na talaga na ayaw ko nang ilaban yung emerald na namin. Kaya ito pala nung nag-give up na ako kasi sinabihan ko na sila na tama na, hindi na natin ilalaban yung emerald kasi marami pang maisasakripisyo, marami pang ano, at saka hindi natin kaya kasi ilang days na lang. Kasi 24 nung binagsak ito ni Mentor Rem, so 27 kasi nga birthday ng anak ko ulit 'yan. So, sabi ko tama na, hindi na natin nalalaban ang ano, nag-give up na ako diyan mga mens na ano, okey na tayo sa Ruby, na-hit na natin yung Ruby, so which is okey na tayo doon. Pero ano pala, yung mga team ko pala, mga business partner ko pala, yun sana pala yung ipapa-surprise sa akin na ano, na meron na silang GC na hindi na ako kasali na kasi give up ko na hindi ko na ituloy na ano na yun sana na ipapa-surprise na sana sa akin na yung emerald. Na sila na lang yung na hindi na nila ako i-ano na sila na lang yung mag-continue sa laban na i-ano yung emerald. Kasi kailangan nilang si Mentor Rem, kailangan niyang kausapin si Mentor Alma, kailangan niyang anuhin tapos, dahil hindi na nila kaya kasi ano na kami sa oras, ah, talagang wala na kami sa oras, kulang na yung oras na namin para ano, so ito na yung sinabi na ni Mentor, Rem and Mentor Gloria sa akin na ano, "Sige na ilaban na natin." Kung kami nga nilalaban na, bakit ikaw hindi ka pa lalaban? Yung gano'n. Tapos, yung sulitin na natin yung paglaban na natin. So, kasi kung hindi mo pa sabi niya si mentor rin sa'kin, "Kung hindi mo pa sasabayan ito, mahirap mo nang i-hit yung pag-e-emerald mo one day." Kasi minsan lang magkakasabay yung mga business partner or mga leaders na mag-rank into sapphire. So, kailangan mo silang sabayan ate, sabi niya. So, dahil yung sa sinabi niya yun, so sabi ko, "Sige, ilalaban na natin." So, para ma-hit po natin yung ano na yan, so kailangan na meron kaming plan C ulit. So,
just in case na ano, kailangan namin ng backup. So, sabi ni Mentor Rem dito, kailangan mo ng kausapin kasi walang walang kaalam-alam ng mga top mentor o kaya ano na yun nga yung ano namin na yung paghi ng emerald. So, sabi niya kasi dahil ano na, 'di ba sa international mga mens, merong ano sa ano, meron na limit sa pagpapadala. So, tapos wala na kaming oras. So, nalilimitan na kami sa pagpapadala ng ano, ng oo, Men's Gena kasi Ruby lang talaga yung hini namin. Tapos, mga international na kasi more on ano kami, sa mga leaders ko, more on international. So, nasa US and dito sa Canada. So, limit na kami talaga sa pagpapadala. Wala na kaming ano, so kailangan naming mag-plan kung anong gagawin namin para makapagpadala kami. So, yun nga sabi ni Mentor Rem dito, kailangan mo ng i-message si Mentor Kat. Kasi, alam alam ko na anytime naman matutulungan ka nila, sabi niya ni Mentor Rem. So, andun pa yung hiya ko talaga mag-ano, kasi never talaga akong nag-a-ask ng help kung kaya ko pa naman. Kung ano, tapos siyempre mahiyain tayo talaga kasi high S po tayo. So, parang sabi ko sa kanya, "Nahiya akong mag-message," sabi ko, "kasi mag-a-ask tayo ng help ngayon tapos ano, ano na lang yung ano natin." So, nahiya akong mag-message. Tapos sabi ni Mentor Rem, "Sige, okey lang kasi ate, sila naman, support naman sila anytime kung ano yung yung i-ask mo ng help." So, nag-ano ako talaga, pinakapalan ko yung mukha ko talaga. Hindi ko lang kasi naisama dito yung message ko kay Mentor Kat, mga mens, na nag-message na ako talaga sa kanya na, "Mens," sabi ko, kasi may, team ano kami ngayon na meron kaming, Focus Asia that time. So, minessage ko na may pasakalye pa kasi 'di ba ang mga S hindi dine-direct na i-message, may pasakalye talaga. Ang bungad ko kay Mentor, Kat, sabi ko kaya hindi ko lang kasi na-screenshot mga mens, sorry, na sabi ko, "Mens, kumusta po? Hindi po kami maka-attend ng Focus Asia, ni Mentor Rem kasi meron lang po kaming, ano kailangang asikasuhin na importante about sa rank po namin," sabi ko. Tapos, ang reply ni Mentor Kat, sige okey lang miss, unahin niyo muna 'yan," sabi niya. "Kumusta ang RQB niyo ng Ruby Mens?" sabi niya. Tapos doon ko na inano na, "Mens, yung pag-hit po namin ng Ruby na-hit na po na namin, okey na yung RQB na namin. Pero ito po Mens, ang ano namin, ang problema po namin ngayon," sabi ko, kasi trina-try na naming i-hit yung yung emerald kasi meron kaming yung isa naming leader, okey na siya na mag-hit ng sapphire. Kaya may ano na kami ngayon, so nagulat si Mentor Kat na sabi niya, "Ha?" Sabi niya, "Sige laban niyo na 'yan, kung ano yun tumawag na ako kay Mentor Kat na nag-aano na ako na sinabi ko na sa kanya na kailangan ano na, tapos sabi ni Mentor Kat, "Ilaban niyo na 'yan kasi once na hindi niyo pa 'yan ilalaban mahirapan ka ulit na mag-hit ulit ng ano na sabay-sabay sila." So, nandiyan na na kumbaga yung isa-isa na kasing na-file up dito yung sa aking team. So, sabayan mo na sabi niya. So, kung ano yung kulang yung tulong na maano niyo. So, nag-ask na kami ng tulong sa kanya tapos minessage na niya kaagad si Mentor Claire. So, ayun. So, through tulong po nila kaya anytime talaga mga mens, kung sinabi, sa mga mag-ask lang tayo sa mga top mentors natin kung kailangan natin ng tulong kasi nandiyan lang sila na na tutulong sa inyo. So, ayun, through, tulong po nila kaya natin na yung kasi siyempre yung pagpapadala nga ng, ayun yung problema namin talaga noon, yung kung paano. So, kailangan namin ng backup. So, yun, through tulong po talaga nila. So, yun na na
na na ano po natin itong RQB. So, kanya-kanya talagang dito sa team ko na kanya-kanya nilang provide talaga na, sige mag-ano ako, sige mag-mover ako, meron talagang mag-mover kahit, yung mover ng lower package para maidagdag din sa mga RQB namin. So, yun ang ginawa po namin mga mes. So, teamwork talaga. So, wala talaga tapos itong mga direct ko na 'to, yung 1,000 na direct ko tapos 1,000 ano, hindi na yun galing sa akin, binigay na lang sa akin mga mens. Kaya binigay yung kapatid ko na ako na lang yung mag-ano, kasi nga ano, yung mga DR niya binigay sa akin para mai-provide yung RQB na ano. So, ayun grabe lang yung ano na inaano ko sa team ko talaga, very grateful ako kasi talagang sila na yung nanglaban talaga sa Emerald, hindi na ako. Ako lang yung talagang, nakapangalan diyan sa ano, pero sila yan, hindi ako mga men. So, ang laking ano ko talaga, pasasalamat na nandiyan yung team ko na lumaban, na sila sila 'yan, hindi ako. Kasi kung ako lang talaga, give up na, wala na, hindi na naituloy. Pero sa kanila talaga 'yan mga mens, talagang nagtulong-tulungan talaga na para mabuo yung RQB natin ng Emerald. So ayan, so I hope meron akong ano mga mes, so ayan nga, so, uh, October October 30 na, October 30 yun yung October 31 na before mag-midnight doon na namin nabuo talaga yung RQB namin na ng ano, ng Emerald, ayan. So, makikita po natin dito na 'yan, so yun. So, ito yung mga ano na namin, ito na. Thanks God and praise God na siya na 'yan, siya na yung gumawa na 'yan, hindi na kami, siya na yung nag-provide na talaga 'yan, na hindi na namin ine-expect na mahi-hit talaga namin ang Emerald. Na parang, wala rin sa plano na mag-hit ng Emerald, pero ang plano lang talaga namin is, Ruby, pero binigyan pa pala kami ni Lord ng, mas maano pa, mas better plan na. So ayan, so na-hit nga natin ng, Emerald mga mes, October 31 na yung na-hit na namin na nagkakandaan muna. So, why we need to rank up, ito na mga mes, grabe, you deserve it. Thank you Mentor Jenna. So, once na na nag-rank up po tayo, automatic na po ito higher commission. So, dito na yung ano, yung higher commission na natin, makaka-build pa tayo ng team, makakaparami pa tayo ng mga leaders din na ibi-build po natin. So, and ito mga mens, ito na yung ina-attract ko, ito na hit incentive na ang ina-attract ko lang talaga yung Louis Vuitton na bag. Kasi for how many years na ako dito mga men, sa totoo lang 17 years na ako dito sa Canada, hindi ko talaga afford magbili ng Louis Vuitton. Yung oo, afford natin, andun na tayo, pero yung pambili na lang natin ng Louis Vuitton, iniisip na lang natin na ipamigay na lang natin sa sa family natin sa Pilipinas. Malaking ano na yun, malaking bagay na yun na na mai-provide natin sa family na natin yung sa Pilipinas yung pambili natin ng Louis Vuitton. Kaya yun yung ano ko mga men, so ito grabe lang talaga na hindi pa naman natin na-hit yung 1,000,000 pero very soon. So, this, October talaga na iginugol ko ay this, December na iginugol ko na talaga na ma-hit na natin ang 1,000,000. Kasi yan, i-ano natin mga mes yung gusto ko rin magka-jacket ng 1,000,000 na ano yung si Mentor, si Mother Wolves. Yung gusto ko yung ano merong, ah maano yung 1,000,000 natin diyan, kaya claim ko na mga mens na this, December, magwa-1,000,000 na tayo. Yun yung ano ko, thank you Lord na kasi yun na. So, ayun, so from, sa 5 na walang ano kami, walang plano po mag 1,000,000 pero ito na. So,
by this ano, December talaga, talagang ilalaban na natin yung 1,000,000 na natin. Ayan, so ito yung na-hit po natin mga kapatid. So, ayan, so na-hit po natin ang incentive ng Korea. Thank you, Lord. So, ayan na hindi natin ine-expect na Louis Vuitton na bag. So, na-hit po natin yung Louis Vuitton na bag at saka siyempre yung, pa-jacket ni Mother Wolf. So, sa wakas siyempre 'di ba 'pag sa nag-sapphire kasi tayo wala na tayong jacket diyan, eh. Kasi, matagal na tayong nag-sapphire kaya hindi na tayo kasali sa ano ni Mother Wolf sa sapphire. So, gusto yon meron tayong jacket. So, thank you, Lord. So, ito yung aking mga ano, Sapphire Elite Executive sa aking Team Imperfect. So, meron po tayong 6 na Sapphire Elite Executive. So, ito po yung mga baguhan, sila yung kung bakit, na-hit po natin ng Emerald. Dahil si Mentor, Lourdes, Mentor, Maricel, and Mentor Alma, puro mga baguhan ito mga mens. Talagang, parang katulad din dati na na-hit po natin yung Sapphire, baguhan din po tayo na walang kaalam-alam sa business. Gano'n din po sila mga mens, wala din kaalam-alam sa business, pero inano lang natin sila, kinonset din natin sila, inalam yung deepest why nila kung bakit gagawin nila itong negosyo. Yun mga mens, so 3 sapphire left and 3 sapphire right. Hindi means, yung si Mentor, Rem and Mentor Rem, Mentor Jen, Mentor Gloria, sila yung unang-una kong sapphire noon. So, ito yung nagpa-emerald sa akin ngayon, nag-hit si Mentor Gloria ng kanyang re-hit ng sapphire, Mentor Gloria. Tapos itong tatlo na bago, Mentor Lourdes, Mentor Maricel, and Mentor Alma, na direct ko ito mga mes, except si Mentor Alma, direct ko. Ayan, so ayan, so thank you so much mga mens. I hope na ano, iwanan ko na lang po. So, ito mga Jade, club ko po mga mens. So, hindi ko pa naisali lahat yan. So, ito Jeremiah, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plus to prosper you and to harm you, plus to give you hope in the future. So, sila yung Jade na, pag Jade na, i-ano mo na, i-goal set mo na silang isa-5. So, ano na, talagang gino-goal set namin silang mag-sapphire ulit. So, meron pang na mga diyan na gino-goal set na naming sapphire ulit. So hopefully this December ulit, meron ulit tayong mapapa-sapphire. So, ayan, thank you Lord. So ito lang mga tips ko mga mens. So, ano, sa pag-i-hit ng sapphire or sa gagawin itong negosyo na na katulad ko ding, baguhan pa lang sa negosyo na walang kaalam-alam, na kahit baguhan pa sila, kailangan mo lang anuhin mga mens. Kasi may kanya-kanya silang, deepest why, may kanya-kanya silang rason kung bakit sila nandito, kung bakit sila gagawin yung negosyo. So, kailangan lang natin ito mga mens. So, right mindset. Kailangan right mindset tayo dito. So, ang mindset po dapat natin positive. Kung ano yung inuutos kasi ng ating, mindset, yun yung mindset mo, yun yung nagpo-program sa utak natin. So, kailangan right mindset yun talaga, yung mindset mo na, yung pangmatagalan na, yung ano mo na, yung ito mo nandito ka na, na kailangan mo ng hatawin, 'wag mo ng patagalin yung resulta mo, yung ano ka, yung mindset mo na na alam mong, ito na yung makakapagbigay ng time and financial freedom sa'yo. Kasi kaya tayo nandito kasi may mga purpose tayo. Kaya nga tayo nandito kasi may mga kanya-kanya tayong ano, may mga kanya-kanya tayong deepest why. So, kailangan right mindset lang tayo mga men. So, ito right attitude, ito bini-base ko lang po sa sarili ko mo 'to mga men. So, ito lang talaga yung nagpalakas ng loob sa akin o dito lang ako talaga humuhugot ng lakas kasi isa rin po tayong mahiyain talaga na napaka-hies, isa rin tayong ano na walang kaalam-alam itong negosyo na 'to kaya ito lang yung ano na kailangan lang tayong ano, so shine-share ko lang kung ano yung
yung talagang based on my experience na ito yung nagpo-push sa akin. So, right attitude, ito yung right attitude, kailangan tama yung attitude po natin dito mga mens na yung pagye-yes mentor tayo, yes mentor natin na ano, kailangan yun mga mens na 'pag pinu-push ka ng upline mo, kailangan yes mentor ka lang kasi para yun sa growth natin, para yun sa kaikabuti natin, para yun sa ano, sa 'pag pinu-push ka na mag-talk, na kahit mahiyain ka, para yun sa makapag-out ka sa comfort zone natin, para yun sa growth natin. So, yes mentor lang tayo. 'Pag pino-push tayo ng downline natin, pakinggan din natin sila. Hindi porket ikaw yung upline, kailangan din natin pakinggan ang downline natin. So, parang ano lang mga mens, parang parang i-balance mo din para ano, 'yan. So, determination, sinama ko dito ang determination kasi napakaimportante talaga ito mga mens. Kailangan talaga dito sa ginagawa natin, sa negosyo natin na ginagawa natin, kailangan determined tayo. Kasi kahit, goal ka ng goal, kung hindi ka determined sa ginagawa mo is useless. Kailangan talaga dito determined tayo, yung dedication natin. Hindi ko lang isinama dito yung dedication, kailangan yung dedication mo sa ginagawa mo, 100% din yun mga mens, na ano talaga, yung para mag-success tayo sa ginagawa natin. Yung teamwork, napakaimportante ito mga mensa, ginagawa natin negosyo, kailangan teamwork talaga. Lalong-lalo na sa paghi-hit ng rank, kailangan talaga teamwork dito mga mens. So, kailangan pagtulungan dapat 'yan, pagtulungan, linalaban ng by team talaga 'yan. 'Yan, so time management, ito yung sinasabi ko kanina na kailangan dito sa ginagawa natin, kailangan yung time management talaga natin. Kailangan na mo yung time mo talaga. Oo, may full-time work ka, pero kailangan mo din bigyan ng i-manage yung oras mo sa negosyo mo. So, kung kailangan na mina-manage yan mga yung oras mo sa family mo, yun. So, kailangan time management. So, ito mga mens, have faith. So, napakaimportante talaga ito mga mens na kailangan meron tayong ano, malaki yung tiwala natin sa Panginoon, tiwala natin sa sarili natin, tiwala natin sa team natin, na dapat ano 'to mga mens, malakas yung faith natin kay Lord. Ayan, so ito sacrifice katulad yung ano ko kanina na meron at meron tayong maisa-sacrifice. So, kailangan lang natin mag-sacrifice ngayon, for sure naman at the end meron tayong ano, may ibibigay din ni Lord yung yung gusto natin or yung mga pangarap natin o yung magiging successful din natin 'pag may nagsa-sacrifice po tayo. So, ayan, so and of course, take action. Dito mga mens negosyo natin ito, ikaw na ito, kailangan ng inaaksiyunan din natin. Kasi useless lahat-lahat ng mga ano, kahit pinu-push ng upline mo, kahit pinu-push ka ng downline mo kung wala kang aksyon. Napakahalaga talaga na may aksyon tayo mga mens. Kasi negosyo natin ito, eh. Kung gusto mong magkaresulta, kung gusto mong magka-income, kailangan mo talagang aksiyunan. Ayun, so, ayan mga men, so I hope na meron akong na-impart sa'yo, iwanan ko na lang po kayo ng ito yung lagi kong inaano talaga na grabe lang ito mga mens, na have faith in God. God has faith in you. Everything happens for a reason. That reason causes change. Sometimes it's hard, but in the end, it's trust, but in the end, it's all for the best. Never stop trusting God and believing in His plan. His plan is better than your plan. Ayan mga miss, totoo talaga ito, by ano ko na talaga ito. So, kaya naiiyak ako kada ano ko yung ano, sine-share ko 'to kasi ito na talaga yung kung ano yung plan mo, mas better pa pala yung plan na binibigay ni Lord 'pag tiwala ka lang. Ayan, so
Ayun, so I hope na ayan, at pasensya na mga mes na ano ako. Ayan, so ito pa mga men, God is going to give you more than you ask for. Ephesians chapter 3 verses 20. Believe it. So kailangan mo na talagang magtiwala. Kailangan mo talagang paniwalaan. Kailangan mo nang anuhin talaga na kung ano man yung ginugol mo na, kailangan mong paniwalaan na maano mo yan, kasi ibibigay at ibibigay yan ni Lord eh. Kung alam niya kung ano yung nasa puso mo na, kung alam niya kung ano yung purpose mo, o kaya kung ano yung nasa puso mo, ibibigay at ibibigay yan sa'yo. Ayan, so mga mes, ito, pasensya na ang daming ano ko, ang dami kong caption. Yun, if you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary by Jim Rohn. Ito yung favorite ko ano, kasi kung hindi ako nag-take risk din noon na isang negative, kung hindi ako nag-take risk na sa negosyong ito, kasi nag-take risk po tayo, eh, na wala tayong kaalam-alam, wala tayong background sa negosyo, pero nag-take risk tayo, nag-jade, nag-ano, lahat. Nag-take risk tayo mag-sapphire, basta go on the flow lang na kung hindi mo ite-take risk yung unusual talaga, wala, baka andun pa rin ako sa comfort zone ko, na nandun pa rin ako kung ano ako nga noon. So, ayun mga men, so kailangan lang talaga take risk talaga, 'yan. God makes everything happen at the right time, 'yan. So, kasi kung right time mo na talaga, kung right time na ibibigay at ibibigay ni Lord 'yun. So, ibibigay na 'yan at the right time. So, ayan, so ito sa chapter 37 verse 5, "Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you." Ayan, totoo po 'to mga mes, i-commit lang natin kay Lord kung ano man ang ano po natin. Kasi ito ang pinakaimportante. Alam niya kung ano yung yung ano mo, alam niya kung ano yung nasa puso mo. So, i-commit lang natin sa kanya mga mes. So, at magtiwala, yun lang. So, ito ang aking, tip. So, kaya since the beginning pa, ano na talaga, kaya ito yung pangalan ng aking team, Team Empire Faith. Faith talaga yung pangalan ng ano ko. So, faith is trusting God even when you don't understand His plan. So, ayan. So, F, faithful, A, M for excellence, common for interest and trust. Ayan mga men. So, thank you so much. Mentor Jenna, sa pag-imbita sa akin ngayon, and thank you so much sa pakinig sa aking journey, na I hope na meron po akong na-impart po sa inyo, at meron po akong na ano po talaga sa inyo, sa inyong team. Thank you so much sa tiwala, Mentor Jenna and Team Irresistible. Thank you so much mga mens. So, I am Techi Sherbo and I am worldwide. Back to you, mens. Okay, thank you so much, Mels. Grabe, ano? Grabe yung journey niya. So,